Tanggap lang muna tayo ng live report mula dyan sa Senado dahil iginiit ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na walang tahasang itinakdang pamantayan ng ebidensya ang 1987 Constitution sa impeachment trials. Dahil dito sinabi niyang nasa Senado ang pagpapasya kung anong antas ng ebidensya ang gagamiting batayan sa paghatol at sa kanyang pananaw. Mas nararapat ang clear and convincing evidence dahil ang nakataya ay ang pagpapatalsik sa isang halal na opisyal. Si Hannah Jane Sancho, live mula dyan sa Senado sa Balita. Hannah, magandang hapon. Magandang hapon, Admar, Jade, Attorney Anton. Kanina, nakapanayam ko si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. At nagbigay siya ng kanyang legal na pananaw kaugnay doon sa mga ilang usapin na umusbong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, may mga legal at constitutional na usapin na dapat timbangin ang Senado sa nagpapatuloy na kaso. Isa sa pinakamahalagang usaping legal na umuusbong sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay kung ano ang dapat na pamantayan ng ebidensya sa paghatol ng Senado. Bagamat itinakda ng 1987 Constitution ang mga batayan ng impeachment, ang kapangyarihan ng Kamara na magsampa ng kaso, ang Senado bilang impeachment court at ang kinakailangan 2/3 vote para sa conviction. Wala itong tahasang probisyon kung anong antas ng ebidensya ang dapat matugunan upang mapatalsik ang isang halal na opisyal. Sa gitna ng isyong ito, sinabi ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na ang kawalan ng nakasaad na standard of proof sa konstitusyon ay isa sa mga pangunahing legal na usaping dapat timbangin ng Senado. Ayon sa kanya, bagamat malinaw ang kinakailangan bilang ng boto para sa conviction, nasa pagkapasya ng bawat senador kung paano nila susuriin at titimbangin ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Kaya ang standard of proof dyan, wala naman sa Constitution because the Constitution gives it to the Senate to decide. Sa kabila nito, sinabi ni Guanzon na mas nararapat gamitin ang clear and convincing evidence bilang pamantayan sa impeachment. Aniya mabigat ang magiging epekto ng pagpapatalsik sa isang halal na opisyal na pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong botante. Kaya dapat ding maging matibay ang magiging batayan ng Senado sa paghatol. I think political kasi itong impeachment eh. So, malaking bagay yung bias at partiality ng bawat senador. So, ako, sa tingin ko, sana gamitin naman nila yung clear and convincing evidence. Iginit din ni Guanzon na nasa prosecution ang pananagutang patunayan ng mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Anya, hindi obligasyon ng depensa na patunayang walang pananagutan ng Vice Presidente hanggat hindi na ipapakita ng prosekusyon ang sapat na ebidensya. Yung burden of proof kasi is on the prosecution, di ba? The burden of proof, sila dapat mag-prove. Hindi yung ang burden ay mag-prove ang Vice President na hindi siya impeachable. Ang burden of proof nasa prosecution. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Guanzon na hindi pa sapat ang testimonya ng unang dalawang testigo upang makabuo ng matibay na prima facie case. Sa madaling salita, ito ang paunang antas ng ebidensya na nagpapakitang may batayan ang kaso upang magpatuloy ang paglilitis, ngunit hindi pa ito nangangahulugang napatunayan na ang mga aligasyon. Bakit ba kayo nagfo-focus sa grave threat na yan against the BBM First Lady Lisa Marcos and Martin Romualdez? Parang gigil na gigil kayo dyan. To prove what? Kasi ang unang tanong dyan is, ano ba? What are you trying to prove? Is that impeachable? Yung grave threat na yan? Kasi they're using the words grave threat under the revised penal code. They're not saying that this grave threat is a betrayal of public trust. It's a violation of the Constitution, which it is not.
It's also not bribery. It's not graft. It's not treason. Bakit? Treason na ba ngayon na murahin mo yung presidente, treason na yun? Hindi. Kaya, yung burden of proof sa prosecution, doon sa first two witnesses nila ng mga NBI agents ay tagilid. Sa tingin ko, tagilid yun. Because the Constitution... Hindi maikakailang may aspektong politika ng impeachment trial. Gayunman sinabi niyang nasa bawat senador ang pagkapasya kung sapat ang mga ebidensyang ihaharap upang magpasya sa kaso batay sa kanilang sariling pagtitimbang sa mga argumento at ebidensya ng magkabilang panig. So again, very political ang impeachment. Bawat senador ay may kanyang desisyon kung maniniwala siya na dapat ba tanggalin ang vice presidente o hindi. Admar, mamaya ngayon sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling haharap si Attorney Jeremy Lontoc, yung dating Division Head ng Cybercrime Division ng NBI na ngayon ay Regional Director ng NBI BARM, at inaasahan ding haharap si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na nandito na sa Senado. Admar, Jade. Maraming salamat si kapartner Hannah Jane Sancho live na nakatutok din dyan sa Senado. Balikan sa kaugnay sa maaring update po ng Day 5 na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mula kay Angel Pastor, live mula dyan sa Senado. Angel, magandang hapon. Yes, magandang hapon mga kapartner. Ilang minuto na nga lang ay magsisimula na itong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at inaantabayan na natin itong posibleng pagdalo muli ni Vice President Sara Duterte. At kanina sa press con ng defense team ni VP Sara, sinabi ni Attorney Michael Powa na bagaman nandito sa Manila si Vice President Sara Duterte ay depende kung makakadalo daw ito or makakaabot sa trial ngayong araw kasabayan ng pagdalo or pagsalang sa witness stand nitong OVP Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nandito na ngayon sa Senado bilang tugon yan sa sabina ng impeachment court. At maliban kay Attorney Zuleika Lopez nga ay itong pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto. Kung maalala natin mga kapartner, sa pre-trial order kasi ng pre-trial order ay mayroong 11 trial dates ang napagkasunduan nitong ang dalawang panig sa pagpresenta ng kanilang mga testigo, and ngayon sa day 5 ng trial ay nasa 2 testigo pa lang yung naipepresenta dito nga sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy dito sa umunay grave threat umano ni VP Sara, and para ma-utilize ng mga senator judges yung kanilang mga schedule. Mas marami pa silang mga magagawa dahil maliban nga sa kanilang pagiging mga senator judge ay may mga legislative works din itong mga senador. May mga committee hearings silang mga nakaschedule at iba pang agenda dito sa Senado. Kaya naman ay nagkaroon nga ng mungkahi na kung pwedeng mailipat from 2 p.m. onwards yung impeachment trial ay kung pwedeng mailipat ito ng umaga para nga mas marami pang magawa yung mga senador na iba pang mga agenda. Maraming salamat si Angel Pastor live mula dyan sa Senado.